Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Lani, 38 years old. At gusto ko po sanang ibahagi ang di ko makakalimutang karanasan tungkol sa kumari kong si Beth. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mailibing siya. Biglaan ang pagkamatay niya. Na-stroke habang natutulog. Hindi kami nakapagpaalamanan. Kaya matagal akong nagkaroon ng guilt sa sarili ko. Idinaan ko na lang sa panalangin ang nararamdaman kong yon. Pero isang gabi, nitong nakaraang undas, may kumatok sa pinto namin. 2:00 ng madaling araw yon. Akala ko lasing lang na kapitbahay. Pagbukas ko, halos lumuwa ang mga mata ko dahil sa nakita ko. Si Beth. Nakatayo siya sa labas, naangiti. May bitbit siya na maliit na supot na may mga candy. "Mare, bininyagan ko na si baby. Ninang ka ulit ah," sabi niya. Napatulala ako. Wala siyang anak noong nabubuhay pa siya. At ang itsura niya, maputla, parang namumutla ang labi. At may sugat sa gilid ng leeg. Napatili ako at napapikit. Pagdilat ko, wala na siya. Kinabukasan, nakita ko sa bakuran ng supot na may candy. Nakaayos sa mesa, kahit hindi ko naman binuksan ang pinto. Simula noon, tuwing may dumadaang tao na may kargang sanggol sa tapat ng bahay namin, umiiyak yun ng walang dahilan. At tuwing gabi, may humahagik-gik sa banyo. Boses ng babae na pamilyar para sa akin. Dear Captain Kokak, ako po si Tess, 45 years old. Ang kwento ko ay tungkol sa kumari kong si Aling Gloria. Matandang-matanda na siya, pero kilala sa aming bayan bilang albularyo. Matulis kong magsalita, pero may malasakit naman. Yan ang akala namin. Sabi niya noon, "Huwag mong hahayaang tingnan ng ibang ina ang anak mo. Kung masama ang tingin, baka kunin niya yun sa'yo." Pinaniwalaan ko yun, pero hindi ko naintindihan ang tunay niyang ibig sabihin. Hanggang isang gabi, sinamahan ko siya sa binabantayan naming buntis. Anak ng isa rin naming kumare. Habang natutulog ang buntis, lumabas si Aling Gloria. Hinila ako sa likod bahay. May hawak siyang tandang, kulay itim, may pula sa mata. Nilagyan niya ng langis ang tuka nito. At bumulong, "Bayaran na." Kinabukasan, patay ang bata sa sinapupunan ng buntis. Nakaawang ang bibig ng iniluwal yun. Hindi lang pala yun ang una. May ilan pang buntis sa baryo namin ang nakunan matapos humingi ng gamot pampalakas kay Aling Gloria. Nalaman ko na may panata pala siya sa isang matandang espiritu, kapalit ng lakas at kabuhayan. Kada taon, kailangan niyang kumuha ng kaluluwa ng isang sanggol. Dear Captain Kokak, ako po si Rhea. Simple lang po akong tao. Tahimik na empleyada. May asawa, isang anak. Pero ang kwento ko ay tungkol sa dating kumari kong si Josie. Maganda siya, matalino, at masayahin. Pero may isang bagay akong napansin sa kanya. Wala siyang anino. Nagsimula akong magduda noong isang handaan. Tumapat siya sa may ilaw, pero wala akong makitang aninong sumusunod sa kanya. Sa unay inisip kong baka guni-guni lang. Pero nang ilang beses ko na siyang makitang ganun,
Kinilabutan na ako. Isang gabi, nasa bahay namin siya. Nagkukwentuhan kami. Nabanggit ko ang tungkol sa anino. Bigla siyang natahimik. Tumingin sa akin at sinabing, "Hindi lahat ng may katawan ay may kaluluwa, Mare." Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Ang ilaw mula sa poste ay tumama sa likod niya, pero wala pa ring anino na makikita sa paanan niya. Kinabukasan, nalaman ko sa isang lumang album ng barangay na matagal na pala siyang patay. Nalunod sa ilog 5 taon na ang nakararaan. At mula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik. Hindi para manakot, kundi para alokin ako. "Sumama ka na sa akin, Mare. Sa kabila, wala nang problema. Doon tayo lagi magkakasama." Pero hindi ako nagpakita ng takot. Sa halip ay pagmamahal para sa isang kaibigan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng sumama sa kanya dahil mahal ko ang pamilya ko at kailangan ko pa silang samahan ng matagal. Tila ba naintindihan niya ang mga sinabi ko. Hanggang ngayon, minsan, ramdam kong may umuupo sa tabi ko. Amoy ko pa rin ang gamit niyang pabango. Dear Captain Kokak, minsan lang akong uminom. Pero pagdating sa kumari kong si Ana, ay hindi ako nakakahindi. Isang gabi, tinawagan niya ako. "Punta ka sa bahay, Mare. May bagong alak akong nakuha. Pangmayaman." Pagdating ko sa kanila, tahimik ang paligid. Akala ko tulog ang mga anak niya, kasi parang walang katao-tao. Pumasok ako sa bahay. Bukas ang pinto. May mesa na may 2 baso at bote ng alak. Nasa sulok si Ana na ang ngiti. "Simulan na natin, Mare." Anya. Habang umiinom, napansin kong dumidilim ang paligid. Hindi ako nalalasing, pero parang lumulubog ang pakiramdam ko. May isinulat si Ana sa papel at sinindihan yon. Habang nasusunog yun, may 3 babaeng dumaan sa likod niya. Pawang nakaputi. Hindi kita ang mga muka. "Mga kumare ko rin yan. Sa tuwing may bago kaming kumare, kailangan niyang ihandog." Napaatras ako. Tumayo siya at nilapitan ako. Pinatong ang kamay sa dibdib ko. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa madilim na silid. Ang bahay ay abandonado na pala at may 3 litrato sa lamesa. Si Ana, ako, at isang babaeng hindi ko kilala, pero hawig ng sarili kong ina na matagal nang patay. Dear Captain Kokak, ako po si Joy. Gusto ko pong ikwento ang hindi ko na makakalimutang karanasan. Inimbitahan ako ng kumari kong si Cora na maging ninang ng anak niya. Ayoko sana dahil biglaan ang paanyaya at parang may kakaiba sa aura ng bata. Pero dahil matalik ko siyang kaibigan, pumayag na rin ako. Noong araw ng binyag, parang ibang simbahan ang pinuntahan namin. Matanda, luma, at ang pari halos walang emosyon. Sa sandaling binuhusan ng tubig ang ulo ng bata, humiyaw yun. Hindi nang iyak ng sanggol, kundi parang nang sa matanda, malalim at galit na galit. Hinawakan ko ang bata. Napaso ako. Literal na parang nilagyan ako ng mantika sa palad. Nang tingnan ko ang mukha niya, pula ang mata at parang ngumingisi. "Joy," sabi ng kumari ko sa akin. "Anak siya ng asawa kong hindi ko kilala at hindi rin siya galing sa mundong to. Sana ay maunawaan mo." Simula noon,
Gabi-gabi akong binabangungot. May apoy, may sigaw ng bata, at may tinig na paulit-ulit. Ikaw ang pumirma. Ninang kita. Kailangan mo rin akong tanggapin. Dahil sa nangyaring yun, lumipat na ako at ang pamilya ko sa bagong lugar na malayo sa kumari ko at sa anak niya. Pero kahit ganoon pa man, palagi ko pa rin silang pinagdarasal na sana ay nasa mabuti at maayos silang kalagayan.